guys! Welcome back to Mami Abing Vlog. Today is January 22, 2026, Thursday. Grabe, ang bilis ng panahon guys, no? Bukas Friday, sana ma-install na yung internet ko. Kasi tumawag kanina eh. Supposedly ngayon, i-install. Pero, hindi ako available. Kasi nga, today is may pumuntang nag-maintenance dito sa, sa apartment, dito sa room ko. Kasi nga, every night guys, may naaamoy akong amoy kanal, okay? Amoy imburnal. Hindi naman siya ganun katapang kasi nga, hindi pa naman matagal tong apartment na to, no? Siguro mga 6 months pa lang naman itong building na to. And yun nga lang, meron kasing previous na tumira dito bago ako. Tapos, meron sila ditong, ang tawag dito, yung grease strap, yung parang box siya na silver na salaan na kapag nagluluto, naghuhugas ka ng pinggan, tapos nagluto ka ng mga noodles, ng mga kanin, tapos hindi mo nasala, dun siya mapupunta. Ang nangyari is, nangangamoy siya guys tuwing gabi. Kaya yung butas dito ng lababo, tinatakpan ko siya nung tawag dito, nung plastic na color black para hindi sumisingaw. Pero every time na binubukas ko tong cabinet sa ilalim ng lababo, nangangamoy siya guys. Kaya minessage ko na yung may-ari. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Sabi ko, pwede po bang palinis yung silver na box dito sa ilalim ng lababo? Kasi nangangamoy talaga siya. Lalo na kapag gabi hanggang madaling araw. Tapos, mind you guys every night at madaling araw lang siya nangangamoy. Pero ngayon, hindi siya nangangamoy talaga. Hindi ko alam kung bakit, anong meron. Tapos minsan sa banyo din, may naamoy akong ganung amoy. Ngayon, yung maintenance na pumunta dito, sabi niya, mali daw yung pagkakakapit kasi ng grease trap. Kasi, ito di ba yung box? Tapos, ito yung, yung tube galing sa lababo. So, pupunta yan. Tapos, meron siyang tube dito. Yun nga lang yung tube, masyadong mataas. So, yung water dito, hindi siya nakakaangat kasi mataas yung tubo. Hindi siya nakakadaloy ng mabuti. Kaya yung water doon na-stuck siya. Kaya, di ba kapag yung water na-stuck, nagkakaroon ng lamuyak, nagkakaroon ng sebo, tapos dun, bumabaho siya. Amoy. Kaya kanina, tinanggalan nila ng water dun. Kaya sabi ko, yan kuya yung nangangamoy kapag gabi. Tapos ang ginawa nila, nilagyan lang nila ng powder detergent para mawala yung amoy. Kung alam ko lang na ganun palang solusyon, ako na lang palang gumawa. Pero yun nga lang, yung salaan nun, yung strainer nun, pinalinisan dun sa may caretaker dito. Kasi ang daming sebo guys, ang baho. You know? Hindi ko na binidyo, kaya hindi ako nag-vlog kanina kasi ayoko, nandidiri ako sa amoy. Kaya nandun lang ako sa tabi ng bintana nung nililinis nila yan. And nakapagsaing na pala ako guys. Late ako nag-open ng vlog kasi nga, yun ang ginawa nila kanina. And hinihintay ko yung internet. Buti na lang, bukas i-install yung internet ko between 8 a.m. to 12 noon. Sana makabit na guys kasi everyday ako naglo-load ng 100 pesos. Diba ang mahal? Imagine for 30 days, 3,000 magagastos ko. Pero yung internet is 1,499 per month lang. Tapos meron atang installation fee na 2,499 na payable for 12 months. So yun. And then bili na lang ako ng pagkain ko sa karinderya. Hindi na ako nakapagluto. Paano ako makakapagluto? May inaamoy ako mabaho, di ba? And sabi ko pa naman, sana gusto ko na lang mag-steam ng broccoli, cauliflower. Ang kanina yung breakfast ko, ang kinain ko is yung 2 bananang leftover. Yun yung kinain ko kanina. So yun guys, bili ako ng food sa karinderya and then kain na tayo. Na-share ko lang naman itong feeling ko na nararamdaman, di ba? Kasi kahit sino naman, ayaw nang mabaho. Di ba? Kasi minsan guys, tabi tayo ng mga factory dito, may factory ng feeds na pagkain ng baboy. Nangangamoy siya guys, pero sometimes hindi naman siya nangangamoy, kaya pwede naman ako mag-adjust. Pero syempre yung amoy na yan, malapit lang sa bed ko, naamoy ko siya. Kaya ni-report ko na sa may-ari. Awa naman ng Diyos, wala ko naamoy. Pero sana mamayang gabi, tingnan natin kung meron pa rin nangangamoy. Observe ko pa din. So yun, bilhin ako ng food sa karinderya. Wait. Guys, alam nyo ba, nag-order ako ng wallet Bailey sa Shopee. Ganito kasi yung wallet ko nung nakaraan parang card holder siya. Yun nga lang, kailangan ko siyang i-return. Kasi nga, hindi gumagana yung zipper niya dito. And then parang yung zipper niya, old na.
'Diba? Hindi ko siya nabubuksan kaya ire-return natin yan. And then yung amoy niya, grabe, amoy plastic. Oh my, I hate it. That's why i-return ko to. Sabi ko, i-refund nyo ako. Amoy home ba? Anong food? Yan na lang, be. Maubos na. Ano yan? Pork caldereta. Ito, ano to? Yan, pinabuong. Igano. Bili pala ako sa karinderya ng binagongang baboy. And humingi ako ng sabaw. Ano kaya itong sabaw nila? Sinigang siguro. Kain na tayo. So excited. So excited to eat. Kayo guys, anong ulam niyo? Baka naman, makikain ako sa inyo. Ay nako, ako ang wish ko lang is maging healthy ako. Matunaw na ang mga fats sa aking liver. Actually, matagal na nga ako may fatty liver since 2020. Pero monitor ko naman. Nababalance ko naman. Papansin niyo, hindi ako ganun kataba ngayon. Unlike before. But kung ano ibigay ni Lord na buhay natin, yun na yun. Diba? Huwag na tayong inaso. Charing. Ang sarap po, binagoongan. Parang ngayon nga ako ulit nakakakain ng binagoongan. And then rice. Siyempre, hindi mawawala ang ating rice. Guys, kain tayo. Tikman natin ang sabaw. Late lunch na kasi alas 2 na eh. Ang sarap ng sinigang, no? Lord, bless this food po. Ay, parang antigas ng pork. My God. Kain tayo. Parang kapag take out, madami yung ulam nila. Pero kapag dine-in, konti lang. Guys, ang daming pusa. Oh. They're so cute. Good boy. Good boy. Pusa niyo sila, ate? Pusa niyo po? Pusa niyo sila? Oo, pero pinapakain. Hindi namin pinapakain. Bakit? Pinapakain. Mukha naman silang healthy eh. Ako paano? Lumabas pala ako guys para bumili ng pipino. Itong pipino na to guys, 30 pesos siya. Nakakaloka. Ayun o. Kainin natin yan ngayong gabi pero para meron tayong fiber. And bumili pala ako guys ng 6 pieces na ang tawag dito, Spanish bread. Kasi dito sa Bagong Ilog may nagbebenta ng Spanish bread. Ngayon, hype siya. Sikat siya dito sa Bagong Ilog. Pakita ko sa inyo. Pero parang sweet, siya, Spanish bread. Signature, daw ito, Spanish bread nila. Meron din silang cheese pandesal. Tikman nga natin. Mainit-init pa, oh. Kain ako ng 3. Tapos bukas, breakfast ko. Yung 3. Magprito din pala ako ng luncheon meat from Pure Foods. Ito na yung dinner ko. Tsaka breakfast. Tsaka pwede kong i-lunch or breakfast tomorrow. Sana makabit na yung internet ko bukas kasi my schedule is between 8 a.m. to 12 noon daw. And then I have parcel. Ang sarap. Iyan nga natin kung anong parcel to. Feeling ko ito yung sandals ko. Kung mapapansin nyo, nung nag-Shangri-La tayo, ganito yung color ng t-shirt ko, pero vintage yun, di ba? Ito naman yung the most expensive. Kaya nakatingin yung mga tao, the most expensive.
Tapos nung nag-Shangri-La pala ako, naka 9,000 steps ako. Ngayon, 2,700 steps. Nilibot ko lang yung bagong ilog. Para naman pagpawisan tayo, saka malibang yung ating mga mata. This is from Yoto, guys. Flat shoes. Di ba meron akong black na flat shoes? Ito naman. Drying bag. Ano to? Meron siyang ganito. Aroma drying bag. In fairness, naka-dance bag siya. Color brown yung binili ko. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Pero bakit may parang dikit-dikit dito? Ako pa naman cozy ako sa sleeper. Ang ganda niya, oh. Para mga nasa 250 plus lang ito. Sukat ko. Wait. Pakita ko sa iyo. Ito yung sandals, guys. Oh, ang ganda, oh. Bagay ng bagay sa paa ko. Diba? Maganda. Nakakaputi siya ng paa. Bibili ako ng black na ganito naman. Sana hindi magpaltos yung paa ko. Magluto lang ako, guys, ng luncheon meat. And kain na tayo ng dinner. Kain na tayo ng dinner. Ang dami kong food, oh. Meron akong pipino. Kailangan ko ubusin to kasi hindi maganda kapag i-leftover ko to. Wala naman akong ref. And luncheon meat, 6 pieces. Inislice ko ng 6 pieces. Tapos itong Spanish bread, 6 pieces. Kanina, di ba, kinain ko na yung isa. Yung tatlo ititira ko para i-breakfast and lunch ko tomorrow. And kainin ko yung dalawa tonight. And tatlong, 6 pieces din ito. Itira ko yung tatlo para meron akong ulam. Meron pa namang rice dough. Yun ang kakainin ko bukas para hindi na ako magluto. Di ba? Nakatipid tayo. Ang sarap maglakad-lakad dito, guys, sa bagong ilong. Yun nga lang. Kapag dumadaan ako sa may mausok, yung sa kalsada, para ako na uubo, kumakating na lamunan ko. Anywho, kain na tayo. My gosh. Thank you, Lord, for this food. Itong luncheon meat, ubos na itong luncheon meat. Sana ang mabili ko sa susunod is corned beef na. Buti dalawa lang talaga ang binili ko. Kasi mura. Kaya pala mura kasi luncheon meat. Kaloka. Since lumabas ako, maghihilamos ako. Hindi katulad kahapon. Hindi naman ako lumabas. Kaya hindi ako naghilamos. Itong vlog na to, guys, mapapanood nyo siguro mga February 3. Kasi kahapon yung vlog ko for February 2. Yung nag-Shangri-La tayo, February 1 na yun. Kasi nga diba, everyday vlog ako sa February. Malay nyo naman. I-promote tayo ni YouTube. Galing. Itong luncheon meat, kalasan niya yung spam. Ngayon lang ako kumakain ito, guys, no, kasi wala naman akong choice. Pero kapag may ref na ako, kapag imbak na ako ng mga gulay, ng mga meat, back to normal eating na ako. Busin ko to. Snack. Magto-tomato ako kasi. Sana. Yun nga lang. Kapag wala ka na kasing gallbladder, kailangan mo i-avoid yung tomato. Hindi naman yung totally avoid Siguro mga isa, dalawa, okay. Pero yung sobra, hindi daw maganda kapag wala ka ng gallbladder. I don't know. I-close mo yung bintana ko. Wait lang kasi para makangin. Kain na pala tayo, guys. Mamaya na ako ulit mag-vlog. Guys, nakapaghilamos na pala ako. And nagtimpla ako ng matcha. Ito pala yung matcha na gamit ko. Ito yung matcha, guys. Authentic matcha. 100% matcha. Binili ko to sa Osaka, Japan. I think sa Don Quixote ko ito binili. And palamigin muna natin yan kasi nga, mainit. Mainit na mainit. Minsan kasi tinitimpla ko, hot water, tapos lalagay ko yung matcha. Tapos, ano lang siya, lumulutang siya sa ibabaw. Ngayon ang ginawa ko, naglagay ako ng matcha sa baso, tapos nilagyan ko ng mainit na tubig. Yun, natunaw siya ng mabilis. Mag-skincare lang ako, pang 6 days ko na ng Heather Baby. Parang feeling ko, araw-araw ata ako mag-Heather Baby. Okay naman yung aking face. Alam mo, minsan, gusto ko magpa-facial. Pero bukas, gusto ko magpa-pico laser. Kasi meron akong reservation sa Iconic BGC. Pico laser siya.
Magle-less daw yung dark spots mo, magla-lighten yung skin mo. Pico laser, what do you think guys? Ipo-proceed ko ba? Naka-promo kasi sila eh, 999. Pero natatakot ako kasi baka scam pala yun. Pero anyway, konti na lang oh. Meron pa akong isang ganito. This is for 6 days na gamit. Ang lamig sa mukha nito. Again guys, itong vlog na to is mapapanood nyo eh February 3. Nag-airplane mode ako. Para habang nag-vlog kasi ako, for sure tatawag yung boyfriend ko. Para hindi ako maistorbo. Kasi minsan, nag-vlog ako, tumawag siya, so salita ako ng salita, hindi naririnig yung voice ko sa ano, kasi may tumatawag. Ganun pala sa iPhone. Ang wish ko lang naman guys is mag-subside yung siringgoma ko. And then mag-lighten yung mga dark spots ko. Huwag na akong tubuan ng pimples. You know, hindi naman perfect ang aking face. Yung iba, grabe, no? Ang kintab ng face nila, ang tawag doon is Korean, ano ba? Korean glass skin. Ayoko naman ng ganun, guys. Diba? And lip shiner tayo ng Nivea. Ang lamig, guys, ng panahon, promise. Imagine dito sa Pasig, 23 degrees Celsius. Diba? Sana kapag summer, ganun din. No? Pero usually kapag summer, 35 degrees. 30 degrees kapag gabi, kalokang init. So yun ang ating vlog guys. Thank you sa pagsama sa akin today. Maikli lang itong vlog na to, tsaka yung kahapon. Alam niyo naman, wala tayong ginagawa. Yun lang ating vlog guys, and ko na yung vlog. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And turn on the notification bell para updated kayo sa bagong vlog na i-upload. Bye! Good night, God bless us all. Keep safe. Nakatingin ako doon kasi yung isa lang eh. Bye! And ko na yung vlog.